po. O eto muna, speaking of PhilHealth, umatras na. Sino bang umatras? Ito po, ang Tingog Party List po mga kapartners. Kung maalala ninyo, nagkaroon po ng ugnayan o kasunduan ang DBP, Development Bank of the Philippines, PhilHealth at ang Tingog, no? Para sa kanilang Maalagang Republika Rural Financing Health Development Program. Iba yung pagbabasa ko. Sabi dito sa una nilang statement, okay, yung lang araw nang nakalipas. Kasi nagpaliwanag sila, maraming tumaas yung kilay po mga kapartners eh. Ha? Tumaas po ang kanilang kilay. Ha? Dahil nga po, bakit na-involve dyan ng isang politiko? O bakit na-involve dyan ng isang party list? Ha? Dapat i-involve na lang lahat. Bakit isa lang? Masyado namang bias. Ang sabi po dito, doon sa programa na yun, pinagmalaki pa nila, nag-picture pa siya kasi maraming ang tumaas ng kilay. Dapat nga hindi nagagamit yung pondo ng taong bayan sa sariling interes. Sila lang yung magiging bida. Sa paliwanag po nila, itong Maalagang Republika Rural Financing Health Development Program, ito po yung SISTE. Ang DBP daw, Development Bank of the Philippines, DBP, ang magbibigay ng pautang o loan para sa mga local governments, local government units na mag-a-upgrade sa kanilang mga ospital. Wala tayong problema doon kasi bangko naman yan mga kapartners, no? So talagang isa sa mga role nila is magpautang, magbigay ng loan para sa mga LGU sa pag-upgrade po sa kanilang mga ospital. Walang problema. Tapos ito, PhilHealth. Okay? Ang PhilHealth, sabi dito, PhilHealth will ensure quick reimbursements for these hospitals. Siyempre, kasi marami mga miyembro dyan. Magtitiyak sila na, kami magbabayad. Dami nyo pang ang utang eh. Bihira. Tapos, eto, ano ang role ng Tingog? Ang sabi dito, ang Tingog daw ang mag-a-assist sa local governments with advocacy and guidance. Kailangan pa ba nila yon? Hindi ba kaya na ng mga LGU yan? Ha? Ang mangyayari niyan, baka kailangan dumaan pa ni LGU sa Tingog Party List para bigyan sila, para para una sila doon sa mabibiyayaan dito sa programang ito. Ang sabi pa dito ng Tingog naman, no funds will go to Tingog. Okay, pagpalagay natin walang pondo, para saan pa? Para sumikat kayo, para magkaroon ng utang na loob ang taong bayan sa inyo dahil dapat dumaan sa inyo? Kahit walang pagpalagay lang natin kasi di natin alam kung meron ba talagang meron or wala bang pera na involved. Pagpalagay natin wala. Pero, titingalain kayo, for sure. Daan tayo sa Tingog Party List. Para maka-avail tayo ng ganito. Pwede ba kayong magkaroon ng ganitong programa na hindi kayo kasali? Pwede naman siguro. Ang DBP, ang PhilHealth. Diba? Tsaka yung LGU. Wag nang isama yung PhilHealth, Tingog Party List. Diba? Ano pang silbi niyan? Kailangan pa ba ng assistance? Hindi ba kaya ni Mayor yan? Ng mga lokal na opisyal, kailangan bang dumaan talaga sa inyo para, i-assist nyo kami para kami ang maging priority. Now, ngayon po, naglabas po ng pahayag ang Tingog Party List. Ito po ang kanilang sinabi. Okay, may natin. Umatras daw sila para daw, parang nagkaroon pa sila ng, nagkaroon pa ng utang na loob yung na umatras kayo. Sabi dito, however, to protect the program and our partner agencies from being drawn into baseless political dispute, we are stepping aside. Saglit lang. Parang kayo yung parang namumuliti ka dyan eh. Pwede namang pabayaan ninyo na magkaroon ng ganyang programa na hindi kayo kasali. Bakit needed ba? Na kayo lang. Bakit kayo lang din?
Kung gusto niyo talaga makatulong, kasi sabi ninyo, our commitment to advancing affordable and accessible healthcare for every Filipino remains unwavering. Bakit hindi kayo nagsalita na, bakit hindi ninyo tinutulan, bakit hindi kayo nagsalita para tutulan yung pag-zero budget mula sa government dun sa PhilHealth? Oh. Bakit hindi kayo nagsasalita na bakit hindi nyo ginagamit yung pondo na yan? Gastusin yan lahat para sa taong bayan. O, para ma-check, matiyak talaga na yung commitment ninyo ay mabigyan ng affordable and accessible healthcare ang ating mga kababayan. 'Di ba? Kung gusto niyo talagang makatulong, pwede namang hindi kayo makipag-ugnayan sa kanila tapos magbibigay pa kayo ng assistance, pukpukin ninyo. Oh. 'Di ba? Pukpukin ninyo ang PhilHealth. Bakit nagkakaroon? Bakit? Nagtaas pa ng, biruin mo, nagtaas pa ng singil ang PhilHealth. Tapos binawasan pa yung pondo nila. 'Di ba? Tapos nagkakaroon pa ng surplus. Ba't nagkakaroon ng surplus? Hindi binabayaran yung utang. O bakit hindi nyo binabayaran yung utang? Pukpukin ninyo. Private at government hospitals po yung involved dyan. 'Di ba? Meron pang reserve fund. Ang daming mga pondo, mga kapartner. Pero, kung kayo, laging kayo nagsasabi, ang bawat Pilipino miyembro. Pero, magkano ibinibigay ninyo doon sa naibubulsa? Di ba? Para saan? Bakit kailangan pa na bumida ka? Parang kagaya din sa mga ano natin sa mga tawag nito. Parang kagaya din sa mga ayuda natin. Na pwede namang wala na yung mga wala na yung mga tawag nito. Mga politiko na yan, both party list, congressman, mga senador, at hayaan ninyo yung mga department agencies, di ba, na gumawa ng kanilang trabaho. Kung gusto niyo magkaroon ng sarili ninyong trabaho, for sure meron naman siguro kayong pondo, di ba, magsagawa kayo ng mga makipag-partner kayo sa private sector, gumawa kayo ng mga feeding program, ganyan na may malimit. Huwag niyo pong gamitin yung pera ng taong bayan na parang lumalabas na at mercy at kumbaga parang kayo pa ang bida, pera naman nila yan. Tapos tumutulong kayo. Para bang alam mo yung hindi mo pera yan, tapos iniaabot mo dun sa mga tinutulungan mo. Halimbawa, pera ng taong bayan. Ikaw yung mag-aabot doon sa nangangailangan. Yung nangangailangan, syempre magpapasalamat sa'yo. Saglit lang, hindi naman niya pera yan. Di ba? Ganyan po, sana wala na lang pong mga politiko, mga party list, congressman, mga senador na involved dito sa pagbibigay ng tulong at ayuda. Hayaan ninyo na meron namang ahensya ng Ito na ang ating panahon para tapusin ang talamak na corruption ng Marcos administration. Ang tanong, gusto mo bang tapusin at malaman ng bilyon-bilyong pa, gaya ng 450 billion na on-programmed funds, 500 billion na ayuda funds, 176 billion na DPWH funds, 26 billion na AKAP funds, at 70 billion na PhilHealth Fund? Ang Tingog Party List ay ang party list ni Romualdez. Ang short story ng Tingog Party List ay, ang Tingog was established on October 2, 2012, as Leitehan, a provincial political party based in Leyte Province. The first chairman of Tingog was Leyte Governor Edgardo Enerian, and Leyte Congressman, Martin Romualdez. It was accredited on August 19, 2015, by the Commission on Election as a party organization, making it eligible to seek party list representative in the House of Representatives, as early as 2016 election. Meaning, ang Tingog Party List noong 2016 until 2022 ay hindi ganon karami ang pera at simpleng party list lang na hanggang Leyte lang. Look, sa Marcos administration biglang nagiging nationwide ang Tingog Party List at sobrang dami ng pondo. Ang katanungan, paano lumawak at dumami ang Tingog Party List? Saan galing ang funds? Bakit yung ibang party list hirap na hirap sa funds? Now, it's time for you to join us na sumigaw na i-boycott at wag iboto ang Tingog Party List dahil ginagamit ito sa ng Marcos administration. Mga kababayan kong Pilipino, sabay-sabay nating ikumpanya na i-boycott ang Tingog Party List at wag iboto sa darating na 2025 election. Tandaan, ginagawa natin ito para sa kinabukasan ng sambayan ng Pilipino at para sa lahat ng Pilipino. Ang tagumpay mo ay tagumpay ko at tagumpay ng bawat isang pamilyang Pilipino.